Bea Alonzo at Dominic Roque. Yung mga nakaraan po nilang karelasyon hanggang ngayon nadadamay, nahahalukay ang kwento. Ang pumirma po ng kontrata ay si Catherine Bernardo. Wala pong banggit ng pangalan minsan man ni Daniel Padilla. Pero dito sa pagpirma ni Daniel, siya pa mismo nagpasalamat kay Catherine. Let's go! Sinabi ko, di ba, walang pagkaumay ang ating mga kababayan sa mga issue ng hiwalayan na hanggang ngayon na mainit pa rin. Katniel. Tapos yung Bea na... Katniel, tapos Bea Dominic. Di ba? Wala talaga silang kasawa-sawa. Lahat ay kanilang itinatanong at hindi tayo magkamayaw sa pagsagot. Di ba naman? So sige po, heto na. Ang dami na po talagang nadadamay sa issue ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Yung mga nakaraan po nilang karelasyon hanggang ngayon nadadamay, nahahalukay ang kwento. Unang-una, meron palang Jake Cuenca. Hindi ko naramdaman yun. Actually, okay. Hindi na hype, ano? Oo. Kasi ang... Wala kasing ginawang pelikula eh. Hindi, at saka yung pumutok lang kasi doon yung love team nila John Lloyd at saka Bea. Wala naman silang naging Wala, relasyon. Sa pagkahaba-habang panahon na sila talaga ay nagtambal, tapos tinutukan ng publiko talaga, ang taas ng kita ng mga pelikula nila. Pero wala talaga silang relasyon, magkaibigan lang sila. So ang pumutok lang talaga na mas matindi yung sa namayapang si Miko Palanca, na hindi na po namin sasalatin ngayon dahil tahimik na po siya sa kabilang mundo. Hindi na po natin idadamay. Ang pangalawa, Gerald Anderson at Zanjo Maruto. Ayan. Yung kay Gerald Anderson, kaawa-awa ang batang ito nung sila ay maghiwalay ni Bea dahil yung bintang sa kanya, ghosting. Di ba? At kung ano-ano pa, kasabay nung ghosting, may pa-sideline pa na kung ano-ano si Gerald, nagdito siya. Actually, pareho sila ni Dominic, eh, no? Kaya lang hindi masyadong na-hype, ano? Pero may kwento rin tungkol doon. Di ba? Ang sabi po no, ni Bea Alonzo, sila pa raw ni Gerald, hindi raw niya alam na meron na palang ipinasok sa relasyon na Julia Barreto. Ayun na. Kaya doon pumasok yung salitang ghosting. Na kung tutuusin, kay Bea lang naman ang galing salitang ghosting, di ba, nanay? Nagpa-interview kasi siya, no? Nakipag-collab siya sa mga vloggers, di ba? At siya yung salita ng salita na, kasi nakala ko noon kami pa, thought we were still together, pero hindi na pala. Parang ganon. Pero ito po, meron po kaming tiningnan ng mga dates. Alam niyo naman po, kayo na nagsasabi, pagdating sa social media, walang naitatago, walang naikukubli. Sa isang panayam ni Dominic Roque, sinabi niya na 2019, nagde-date na sila ni Bea Alonzo, pero bilang magkaibigan pa lang at wala pang malinaw na relasyon. 2019. Tapos pinatingnan natin kay Direct Jet kung kailan naman nagkasama si Julia Barreto at si Gerald Anderson. 2019 din to. At nagsimula na rin yung pag-uugnay sa kanila. So ano po ang ibig sabihin nito? 2019 sila pareho, meron na pala silang pinagkakaabalahan na iba. Di pareho silang ng ghosting. Malamang. So ibig sabihin 2019 umaari ba na dito mayroon pa pala sa kabila? Parang double ano bang tawag? Ito yung sa kanilang wala kasing usapan, walang ano eh. Hindi na naglinawan. Hindi naglinawan, kundi nagkanya-kanya na sila. Dahil nagkanya-kanya sila, lumabas na nung nagkaroon na sila lalaki at saka si babae, doon na nagsimula pumasok. Hindi, may kwento kasing umikot at kumalat at talaga nagpalipat-lipat po ng mga bibig na ipinaayos pa raw ni Gerald Anderson yung interior ng kanyang condo unit kay Bea. Hindi niya kalain na ang dinala naman pala doon ay si Julia Barreto. Iba na. Pero lahat sila nagkakaila noong mga panahon na yon. Tapos ngayon malalaman natin 2019, nagkikita na pala ito si Dominic at si Bea at si Gerald at saka si Julia. Eh di, sabayan, di ba? Kaya nga, ang gulo, di ba? At ano ang kwento? Naku, kaya naman pala iniwanan ni Gerald itong si Bea, ganyan na ugali niya. Parang ang taas-taas naman pala talaga ng tingin niya sa sarili niya, kawawa yung lalaki. Di ba? Napapagod ang mga karelasyon. Tsaka naalala mo yung isang interview niya na sinabing kapag toxic, araw-araw nag-aaway. Correct. Away daw naman sila ng away at kapag toxic na, parang hindi na maganda. At saka sa yung mga past interview, nabalikan ko yung nakita ko yung kay Gerald, never niya daw ginosting si Bea Alonzo. Pero ipinipilit naman ni Bea na dalawa sila ni Julia na pinagsabay. Correct. Ghosting. Sa kanya ang galing yun yung ghosting, di ba? Ikaw, anong punto mo? Hindi yung sa doon yung kay Bea. Siguro parang nagagantihan silang dalawa. Hindi, ba't maggagantihan? Magkarelasyon nga sila. Hindi rin siguro nila naisip 2019 was the year na pareho silang may sinimulan. Na ayaw nila sa kanilang mga relasyon na hindi nila sila nag-closure. Yun yun wala closure. Kaya sabi, biglang enter the dragon si Julia Barreto. Andyan na rin pala si Dominic, di ba? So, pareho silang nagto-timer. Kala ko rin, pareho silang nagtotot.
Di pa rin sa timer, di ba? Oh. Si So, walang Gerald, nang ghosting wala. ka. Wala nang ghosting. oo. Nag-ghostingan sila dalawa. Parang ghostingan. gano'n. Ghostingan. Oo. Diba? Ganun po ang suma. Kahit po ngayon sa mga usap-usapan, kasi nakakalkalay, nakaraan Oo, Ay, kasi gano'n naman talaga. Hindi pala naitatago yun. walang may tatago na. Hindi. Oo. Naka-ano kasi, naka-archive kasi yan sa YouTube. Talagang Documented Oo, lahat na pag yan. pinindot mo yun, lalabas ka agad yun. Oo, pareho ng time. Kaya nga. 2019. Kaya ngayon mo may isip, si Gerald Anderson, kaya hindi siya maano-ano, hindi mo siya malibak-libak ng bonggang-bongga. Kasi Kasi, wala siyang inamin na nang ghosting siya. Oo, correct. I never did that. Sabi niya Oo. gano'n. Pero hindi na niya dinagdagan pa. Mm-mm. Si Bea itong makuda Mm. na sila pa rin daw, ang akala daw niya ay sila pa rin, pero hindi na pala. May Julia Barreto na pala may Oo. nagkakaabalahan. May Parang iba ganun. na. Oo. So, ngayon, parang inaano na, kaya naman pala hindi tumagal si Gerald sa kanya, toxic na pala talaga eh. Ayun. Batas ng buhay po yan. Kapag hindi na tayo maligaya, lumabas na tayo. Mm. Totoo yan. Tama, oo. Diba? Oo. Sa anuman pong aspeto ng buhay, kapag hindi na tayo masaya at maligaya, lumabas na po tayo. Kung toxic na, wala na pong mangyayari sa isang Correct. relasyon. Oo. Yon. Iwanan na. Mm-mm. Uwian na. Kaya parang ngayon, nabibigyan ng vindication itong si Gerald, ano? At hindi lang si Gerald, lahat halos ngayon ang Na naging naging karelasyon oo. ni Bea. Kasi magbabalik tanong sila, bakit? Di ba unang pumutok? Ayan, walang nagtatagal talaga sa kanyang lalaki. Eto, Bakit? sabi mo lahat na nga. Sige, lahatin na natin. Nakakatawa kasi itong pangalawa, yung Ay, oo nga. Oo, Mari, bakit ba sila naghiwalay? Bakit sila ano? Kasi kapag ka tinitalya Ano ba may namin ni kasalanan? Wendell, huwag ka nga dyan katangan. Alam mo naman ang kwento. Kung magdidetalye po kami sa pagkakataong ito, lalo na kami ni Wendell, wala ka kasi doon nun eh. Oo. Ang daming Madahakot mahantan. ako. Bakit na naman? Pati ang kasalukuyang karelasyon ni Zanjo, mag-aalala. Wag na lang. At masasaktan. Oo, at saka sasabi, ay ganito pala yun. Ganun pala yun, di ba? Baka gawin din Oo, sa baka akin. gawin din sa akin. Pero hindi naman kasi tayo naniniwala na ginawa nga ni Zanjo yon. Na- Ang sabi raw, di ba, sabi niyo sa amin, kapag hindi malingap sa pamilya, lalo na sa ina, Mm-mm. ang lalaki, mag-isip na ako ng makaitlo. Yun daw ang dahilan ko ba tumiwalay si Bea kay Zanjo. Oo. At bukod pa doon, yung mga kwento ba na nakakabawa sa pride ng lalaki. Kahit kay Gerald, yung si Bea ang gumagastos sa mga trips abroad. Di ba? Parang Oo. gano'n. Na para bang dahil sa mapera itong si Bea Alonzo, ay sunod-sunuran na lang yung lalaki dahil wala nga silang ikakasa. Correct. Parang kay Dominic din ngayon. Oo. Di ba? History repeat itself. Oo. Kaya vindicated yung mga nakaraang karelasyon ni Bea. Kaya ang dami-daming talaga na mababasa po natin. Hindi lang bashers, mga insiders po mismo. Yun ang nakalulungkot. Mga insiders talaga at saka mga netizens na nagsasabing may dahilan naman pala kaya siya Oo. hindi tinatagalan ng boyfriend. At ang nakakalungkot, siya ngayon ang lumalabas na mas Negatibo. negatibo. Oo. Nakakalungkot, no? Kasi di ba, hinalungkat, ay pag nung hiniwalay silang dalawa, hinalungkat, ano ba ang nangyari sa inyong dalawa ni Gerard? Bakit nag siyempre yung lalaki tapos kay Sanjo, mabuti nga hindi na binanggit pa yung isa, di ba? Sino? Yung sinasabi mo. Namayapa na kasi. Oo. Hindi na natin dapat Kaya nga umidamay. eh. Di ba? Kaya, Pero alam mo, ito ay isang buhay na patotoo na anumang lihim, na anumang katotohanan, mahalalantad pa rin pagdating ng tamang panahon. Ayun. Oo. No? Correct. At iisa lang po, lagi naming sinasabi, ang bersyon ng katotohanan. Pwedeng magpalitan ng mga pahayag ang magkabilang kampo, pero ang katotohanan, iisa lamang po yan, na ang nakakaalam ay sila ring dalawa. ay oo Diba? naman. Bukas po ang SNN Ah. para sa planning po di ba na? Ayan. Sa totoo lang, Oo. lalantad at lalantad talaga eh. Kaya alam mo, ang dami nagsasabi, ang kapal ng mukha ni Gerald Anderson, hindi raw niya ginosting. Si Bea, samantalang ang linaw-linaw na sila pa ni Bea. Andiyan na pala si Julia. Kaya pala niya, pinagpipilitan na hindi niya ginosting si Bea. Meron na rin palang kwento ng Dominic Bea nung panahon na yon, 2019. Si Dominic, inamin niya na sa isang Oo, interview. doon nagsimula, Oo. nagde-date na sila abroad, di ba? Pero hindi na Japan masyadong daw yung ano. una. Japan, Tapos oo. Amerika. Amerika, doon sila nagkilala ng gusto sa Amerika. January 28 yun daw yung formal. Mm. Kasi magkaiba pala sila ng ng Date. anniversary. Correct. Oo. Kaya ayan tingnan mo, lumilitaw yung katotohanan na walang nang ghost kanino. At ito pa, siguro pagkatapos ng araw na ito, dadagdag at dadagdag pa yung mga kwentong hindi pa May natin mga alam. mahahalukay pa. Oo. Hindi pwedeng itagaw, lalo na at kilalang figura sila Correct. ng lokal na aliwan. Hindi po pwede. Tama. Yun yun. Kaya nakakalungkot, no? Mm. Kakapiranggot yung pinagsimulan, nanganak, wala nang katapusan ngayon. Hindi kinauumayan, nanganganak, no? Ay, naku. Yung nangyayarap kasi pag marami mahalukay eh. Mm. Di ba? Kasi pag marami mahalukay, naku marami malalaman yung mga tao. Ano, yung parang, dahil mapera nga si Bea, parang yung pa yung nakapang sa kanya, no? Oo, nakapangit pa sa Oo, kanya tuloy. oo. Oo. Na sabi nila, bakit ba nagkaroon ng pera si Bea Alonzo? Ay, ang dami-dami po niya mga TVC, mga TV commercial. Lalo na nung naroon po siya sa ABS-CBN, ang taas po ng talent fee niya. Okay, questionable daw yun. Paano nga ba siya nagkaroon ng pera? Pinaghirapan naman po ng bata yun. Oo. Ng ilang pung taon. At saka maliit pa siya,
nagsisimula na, di ba? Pinaghirapan po niya yun, kaya dapat hindi questionin kung mayaman ba o saan ang galing ang pera ni Bea. Pero hindi naman natin sila mapipigil na questionin kasi social media nga, di ba? Oo. Kahit na sino pwede magtanong, kahit Totoo. sino pwede mag-opinion. Lalo pa minamaliit nga itong kay Dominic, Oh, yan. di ba? Totoo. Tapos yung nakaraan niya, si Gerald at saka si Sanjo. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.